Kumusta kayo mga bata? Handa na ba kayong mahasa ang isipan at madagdagan ang kaalaman sa aralin ngayong araw? Ako si Teacher Leslie, ang inyong gurong makakasama sa pagtuklas, paglinang at pagpapaunlad ng kaalaman dito lang sa Araling Panlipunan. Sa pagtatapos natin ng aralin ngayong araw, masasabi natin ang kahulugan at kahalagahan ng likaskayang pag-unlad o sustainable development. Makikilahok din tayo sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at pagsusulong ng likaskayang pag-unlad ng mga likas na yaman ng bansa. At maipadadama natin ang pagmamahal sa kalikasan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing may kinalaman sa likaskayang pag-unlad. Pero bago ang lahat, may mga larawan akong ipapakita. Ano ang napupunan ninyo sa mga larawan? Sige nga, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para pagmasdan ang mga ito. Nasuri niyo bang mabuti? Tama! Ang mga tao sa larawan ay nagtatanim at nagpupulot ng mga basura. Sila ay nakikilahok sa mga gawaing nagsusulong sa pangangalaga ng ating likas na yaman. Ang mga iyan ay may kinalaman sa ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Ako rin! Pero, bago tayo dumako sa pagpapatalas ng ating isipan, halika, gawin muna natin ang larong hanapin mo at buuin ako. Handa na ba kayo? Simple lang ang kailangan ninyong gawin. Buuin natin ang mga ginulong titik sa pamamagitan ng pagpupuno ng nawawalang titik sa kahon. Para sa unang bilang, ano ang nabuo mong salita? Tumpak. Sustainable ang tamang salita. Ano naman kaya sa palagay mo ang mabubuo sa susunod na salita? Magaling! Ang nabuo nating salita ay development. Mahusay! Ngayon, nabuo na ninyo ang mahalagang konseptong sustainable development. At sabay-sabay nating alamin kung ano ang kahulugan nito. Ang likaskayang pag-unlad o sustainable development ay ang pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao ng may pagsasaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din ang kanilang pangangailangan. Mula sa kahulugan, makukuha natin ang mga mahahalagang pariralang. Una, pagtugon sa pangangailangan at mithiin. Pangalawa, pagsasaalang-alang sa kakayahan. At pangatlo, pangangailangan ng susunod na henerasyon. Ngayon naman ay alamin natin kung saan nagbuhat ang layunin ng sustainable development o likaskayang pag-unlad. Sa susunod nating gawain mga bata, maghanda kayo ng ballpen at papel at magtala ng mga mahahalagang kaalaman. Hindi lang yan, ihanda rin ang sarili sa pagtuklas ng bagong kaalaman para sa paglalakbay na karaan upang ikaw ay walang malimutan. Kaya naman mga bata, tara na! Kilala niyo ba si Doraemon at Nobita? Talaga? Kung gayon, pamilyar din kayo sa time machine na gamit nila sa paglalakbay sa nakaraan. Ngayon, sasamahan nila tayo sa pagbalik sa taong 1972. Sabay-sabay na tayong lumipad pabalik sa nakaraan. In 3, 2, 1. Time travel!
bata, tingnan ninyo. Mukhang nandito na nga tayo sa taong 1952. Napaliligiran ako ng napakaraming mga watawat. Ito ang mga watawat ng mga bansang kaanib sa UN or United Nations. At isa dito ang bansang Pilipinas. Kaya, hali kayo, wag na nating patagalin pa at alamin na natin ang mahahalagang kaganapan sa panahong ito. Taong 1972, natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posibleng ugnayan ng kalikasan at kaunlaran. Dahil dito, naglitawan na ang mga panawagan na magkaroon ng isang alternatibong kaunlaran sa harap ng lumalalang krisis pangkalikasan. Subalit, nagpatuloy ang pagkawasak at pagkasira ng kalikasan. Kaya naman, noong taong 1987, binuo ng United Nations o nagkakaisang mga bansa ang Pandaigdigang Komisyon sa Kalikasan at Kaunlaran, na kilala rin sa tawag na World Commission on Environment and Development o WCED. Binuo ito upang pag-aralan at bigyan ng kaukulang solusyon ang suliranin sa kalikasan at kaunlaran. Binigyang diin din ng komisyon na ito ang likaskayang pag-unlad o Sustainable Development. Ang World Commission on Environment and Development ay binuo rin ng pamahalaan ng Pilipinas. Katulad ng pagsama ng mga usaping pangkalikasan sa paggawa ng desisyon, pagsama ng mga isyong pangpopulasyon, at kapakanan ng nakararami sa pagpaplano ng pag-unlad. Katulad din ng pagbabawas ng paglaki ng mga rural na lugar, pagpapaigting ng edukasyong pangkalikasan, pagkakaroon ng mga sistema para sa mga protektadong lugar. Ang ilan pa ay ang pagpapaganda o pag-aayos ng nasirang ecosystem na sa wikang Filipino ay ekosistema, na ang ibig sabihin ay ang ugnayan ng mga buhay at di buhay na organismo sa isang lugar o komunidad. Pagpigil sa polusyon at panghuli ay ang pagpapalakas ng suporta at partisipasyon ng taong bayan. Napakahalaga pala talaga nitong sustainable development para masiguro ang kaunlaran at pangangalaga sa likas na yaman ng ating bansa. Siguro mga bata, makakaisip na tayo ng mga simpleng pamamaraan upang ating mapangalagaan ang likas na yaman. Salamat sa pagsama ninyo sa ating makabuluhang pagbabalik sa nakaraan. Ngayon, tayo nang bumalik sa ating paaralan. Ready? Set? Time travel! Ano-ano ang mga layunin ng likaskayang pag-unlad at anong komisyon ang nangangalaga dito? Gayun din, paano nga ba nagsimula itong tinatawag natin ngayon na Sustainable Development? Masasagot natin ng sama-sama ang mga naunang katanungan pagkatapos ng sunod nating gawain. Kaya, halika! Ating tunghayan ang isang virtual Kalapan tour dito sa Panoorin Natin. One minute I had
sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Wow! Napakaganda at napakayaman pala ng ating bayan. Talagang napakasarap ipagmalaki at higit sa lahat, mahalin at alagaan. Ang video na ating napanood ay hango sa YouTube account ni Narcissus Greek na uploaded taong 2017. Kaya naman, mas marami pang sustainable development projects ang Calapan City makalipas ng mga sumunod na taon. Mga proyektong siguradong ating ipagmamalaki at pinakikinabangan. Ang husay, di ba? Ngayon ay dumako na tayo sa ating talakayan. Ano nga ba ang sustainable development? Sa ating napanood, masasagot na kaya natin mga bata? Alam ko kasing ready na kayo. Ready na kayong malaman, kaya naman makinig at ihanda ang isipan. Okay mga bata? Isa-isahin natin ang mga gawaing nagsusulong sa likaskayang pag-unlad ng mga likas na yaman ng bansa na kayang gawin ng mga batang tulad ninyo. Tukuyin kung alin sa mga larawan ang nagpapakita ng likaskayang pag-unlad o sustainable development. Tara, simulan na natin ang larawan ko, suriin mo. Para sa ating gawain, piliin ang bilang ng larawan na nagpapakita ng likas kayang pag-unlad. Handa na ba kayo? Nasuri mo bang mabuti ang bawat larawan? Alin ang mga bilang na iyong napili? Kung ang mga bilang 1, 3, at 5 ang iyong napili, mahusay! Ang unang larawan ay nagpapakita ng pagsuporta sa mga gawaing nagsusulong ng usaping pangkalikasan. Ang ikalawang larawan naman ay hindi nagpapakita ng pagsuporta sa likaskayang pag-unlad, sapagkat ang ipinapakita sa larawan ay nagdudulot ng pagkasira ng ating likas na yaman. Para sa ikatlong larawan, dito naman ay makikita natin ang pagtutulungan ng mga mamamayan para sa pagpapaganda ng nasirang ecosystem. Kaya kung napili mo ang mga ito, tumpak ka dito. Sa ika-4 na larawan naman, makikita natin ang pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Maliwanag na hindi ito nagpapakita ng pagsuporta sa likaskayang pag-unlad. Sa huling larawan naman, makikita natin ang pagkakaroon ng sistemang nangangalaga sa mga protektadong lugar. Kaya, malinaw na nagpapakita ito ng pagsuporta sa likas-kayang pag-unlad. Ngayon mga bata, natapos na nating suriin ang mga larawan na nagpapatunay na ang pangangalaga sa kalikasan ay may malaking bahagi sa kaunlaran. Napakaganda at napakayaman pala talaga ng ating bayan. Talagang napakasarap ipagmalaki at higit sa lahat,
mahalin at alagaan. Binabati ko kayo sa inyong natapos na gawain. Okay, mga bata. Ano naman ang natutunan ninyo sa araw na ito? Nais nyo bang ibahagi ang inyong natutuhan sa ating aralin? Mahusay! Ang likaskayang pag-unlad o sustainable development ay ang pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao nang may pagsasaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din nila ang kanilang mga pangangailangan. At dahil maliwanag na nating nabigyang kahulugan ang sustainable development o likaskayang pag-unlad, halika at sumamang mag-isa-puso! Ang gagawin nyo lamang mga bata ay ilalagay ang inyong kanang kamay sa tapat ng inyong dibdib at susunod sa aking sasabihin. Ako, si, ay nangangako na buong pusong makikisa sa mga gawaing nagsusulong sa likaskayang pag-unlad. Bilang isang Pilipinong mag-aaral, gagawin kong kapaki-pakinabang ang aking tinig para sa pangangalaga sa kalikasan at paggawa ng tama para sa inang bayan. Maraming salamat mga bata! Nawa ay kasihan kayo ng may kapal sa inyong ginawang pagsasapuso. Ngayon, subukin naman natin ang inyong natutuhan sa aralin ngayong araw. Lagyan ng masayang muka ang bilang kung ginagawa mo at malungkot na muka naman kung hindi mo ito ginagawa. Unang bilang. Tinatapon ko sa tamang tapunan ang aking mga basura dahil alam kong ang basurang itinapon ko kung saan-saan ay babalik din sa akin. Alin ang iyong naging sagot? Mahusay! Happy face! Dapat talaga na magtapon tayo ng basura sa tamang basurahan para hindi bumalik sa atin ang mga basura at nang hindi tayo maapektuhan ng masamang dulot nito. Ikalawang bilang. Nakikisa ako sa mga programa laban sa walang habas na pagputol ng puno. Ginagawa niyo ba ito mga bata? Ang tamang sagot ay happy face. Ikatlong bilang. Lagi kong tinitingnan kung nakasarang maigi ang gripo ng tubig kung hindi ito ginagamit. Ang sagot mo rin ba ay happy face? Mahusay! Ika-4 na bilang. Tumutulong akong mangalaga sa mga protektadong lugar sa aming bayan para matiyak na mapapakinabangan pa ang mga ito sa susunod na henerasyon. Masaya rin kung ang sagot mo ay happy face. At ika-5 bilang. Susundin ko ang mga alituntunin ng paaralan, barangay at komunidad sa paghihiwalay ng mga basura at pagtatapon nito sa tamang tapunan. Siyempre, dapat happy face pa rin. Napakahusay! Tama ang inyong mga naging sagot. Tama na makiisa tayo sa mga programang makatutulong sa pag-iingat ng likas na yaman at tama rin na magtipid tayo ng tubig para hindi ito masayang. Gusto kong bigyan ninyo ng isang mataas na saludo ang inyong mga sarili kung nakakuha kayo ng 5 hanggang 4 na tamang kasagutan. At para naman sa nakakuha ng 3 pababa na tamang sagot, pag-igihin ang pag-aaral at pakikinig dahil next time is your time. O mga bata,
natapos na naman ang isang makabuluhang araw natin. Ngayon, alam nyo na ang mga gawaing nagsusulong sa likaskayang pag-unlad upang mapangalagaan ang likas na yaman ng ating bansa. Salamat! Laging tandaan, kahit kayo'y mga bata pa lamang, may kakayahan kayong makilahok sa mga gawaing nagsusulong sa likaskayang pag-unlad. Binabati ko kayo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!